Pinaiimbestigahan ng ilang tauhan ng PNP SAF na bantay sa Bilibid, kabilang ang isa umanong nagnakaw sa NBP Chapel sa Maximum Security Compound. Live mula sa Quezon City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Tina, naharap nga ngayon sa reklamong pagnanakaw ang isang miyembro ng SAF matapos siya di umano magnakaw ng isang TV set at mahigit 200,000 sa loob mismo ng tanggapan ng NBP Chapel sa loob yan ng Maximum Security Compound. Sirang bolt, nagkalat na gamit, mga barya sa basurahan. Ito ang tumambad sa mga tauhan ng chaplaincy office sa NBP Chapel sa loob ng Maximum Security Compound noong umaga ng March 29. Nang i-check ang pinasok na tanggapan, limas na ang pera sa vault na nasa mahigit 200,000 pesos. Collection namin yun for almost, for almost 1 year. Pati 32 inches na TV set hindi pinalagpas. Makalipas daw ang ilang linggo, isang inmate ang kumausap daw kay Monsignor Olaguer at umamin sa ginawang krimen. Naka-uniforme ako ng SAF. Kinabukasan, isang naka-uniformeng pulis at nagpakilalang miyembro ng SAF ang kumausap kay Olaguer. Isa raw siyang sarhento at umamin din sa ginawang pagnanakaw. Talagang mission kasi nila daw, meron silang info na meron daw shabu nandito sa office at nakalagay daw sa vault. Sa investigasyon ng NBP, napag-alam ang isang Sergeant Roger Opong ang sinasabing nagplano at nanguna sa pagnanakaw sa chaplaincy office. Kinuntsaba raw niya ang ilang inmate. Pinagsuot ng uniforme, parang SAF din sila, at pinasok yung chapel. Kasi nga, kunyari, raid, 200,000 inatado na nila o pinaghati-hatian. Tapos yung TV, hindi na rin may solido. Sinampahan na si Opong ng kasong robbery in an inhabited house or public edifice devoted to worship. Si Opong daw ay nalipat na sa ibang assignment. Pero bukod sa kanya, ilang miyembro pa raw ng SAF ang iniimbestigahan dahil sa pagkakasangkot sa iligal na gawain sa NBP, kabilang na ang drugs. Some troopers have been contaminated and got consumed by the systemic corruption. Sa kabila nito, gusto pa rin daw ng hepe ng Bucor na manatili pa rin dito sa New Bilibid Prison ang mga miyembro ng SAF. When they came in, they were able to control and discipline the PDLs in Maximum and Building 14 dahil sa kakulangan natin ng gwardiya. Ang PNP naman, iniimbestigahan na ang reklamo. Sabay-sabing hindi ito aksyon ng buong SAF unit. Dapat lang naman daw nakasuhan ang taong sangkot kung may mga ebidensya. This is an individual act. Hindi ho sanksyon ng unit. So wag mo nating sabihin na SAF yan. Kaya nga ang hinihingi natin ay identify natin. At muli, hindi ho magto-tolerate ng mali ang liderato ng PNP. Tina, nasa safekeeping na sinasabi itong dalawang inmate na involved doon sa pagnanakaw. Samantala, patuloy pa rin nilang kinukuhanan ng mga statement ang iba pang mga inmates dito. Kaugnay naman ito sa ibang kaso naman na iniimbestigahan ngayon ng Bucor doon sa sinasabing involvement nga ng other sub-members dito sa illegal drug trade sa Bilibid. Tina. Marisol, ano yung ginagawa ng Bucor para maiwasan yung mga ganitong insidente in the future na masasangkutan ng mga tiwaling mga PNP SAF na naka-duty dyan sa Bilibid? Ang totoo niya, Ma'am Tins, ang sinabi talaga sa atin ng Bucor, aminado sila na hindi nila 100% na magagaranti na hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Nevertheless, todo naman daw ang kanilang effort, constant reminder. Palagi raw nilang pinupulong itong kanilang mga correctional officers at lalong-lalo na itong SAF na siya mismo yung nagbabantay talaga sa Maximum at lalong-lalo sa Building 14 kung saan naroon ang mga big time drug lord. Palagi raw nilang pinapaalalahanan na kayo ay isang elite unit ng PNP, the most disciplined, kaya wag yung sisirain ang pangalan ng institution para hindi tayo masira. So mga ganitong effort daw ang kanilang ginagawa dahil yun ang the least thing that they can do right now dahil talagang wala After that, wala naman daw silang pwede pang gawing bantay, na magbabantay doon sa mga bantay na nga na SAF. So ang ginagawa lang nila is i-remind sila at sabihan na hindi ito tinotolerate at kung sino man ang mahuhuli sa kanila na gagawa ng krimen talaga namang papanagutin at hindi ito itotolerate ng PNP. Okay, maraming salamat, Marisol Abduraman.